Sa Erev daw po mga kapatid, at tayo po ay magpapatuloy sa atin pong pag-aaral dito po sa libro ng First Kings, at nandito na po tayo sa chapter 7 verse 23. At patuloy po nating tinitignan yung ginagawa ni Hiram, at sabi po dito sa verse 23, gumawa si Hiram ng isang malaking ipunan ng tubig, 4.5 metro ang luwang ng labi nito, 2.5 metro ang lalim, at 13.5 metro naman ang sukat sa pabilog. Sa gilid nito ay nakapaikot ang palamuting hugis upo, 10 sa bawat 0.5 metro. Ang mga palamuti ay nakahanay ng 2 na kasamang hinulma ng ipunan. Ang ipunan ay ipinatong sa gulugod ng 12 torong tanso na magkakatalikuran. Ito po ay information, Patuloy po nating binabasa ito as information doon po sa mga kagamitan na ginagawa ni Hiram, Especially ito po ay mga kagamitan na gagamitin sa templo, gagamitin sa templo. Nakita po natin na itong mga kagamitan po na ito ay hindi lang sila simple, kundi talagang napapalamutian po ito ng mga katulad ng binabanggit po sa atin ng scripture, Talagang ito ay pinagtrabahuan, at nakakatuwa na maging sa mga part po na ganito, yung tanso na ipunan po ng tubig po na ito ay kakaiba lang talaga siya sa lahat ng mga ginagamit sa kapanahunan po na ito, patungkol doon po sa kanila pong pagsamba, 'di ba, sa mga Diyos-diyosan, or sa mga Diyos-diyosan nila, at sa mga Diyos-diyosan ng mga tao na sinasamba sa kapanahunan po na yon. At dito sa mga kagamitan sa templo po ng Panginoon, kakaiba siya, hindi mo talaga mai-compare. At yung pinuntahan po natin, 'di ba, last trip po natin doon po sa museum, ay nandun na i-display yung itsura, yung mga klase, 'di ba, ng mga sinasamba nila sa mga kapanahunan na mga nakaraan, 'di ba, na mga kapanahunan. At nakaka-amaze lang talaga na ganun yung mga sinasamba po nila, maging yung kanila pong mga kagamitan ay ito po ay mga na uncovered, 'di ba, ng mga archaeologists, at naka-display po lahat doon. Ang dami-dami lang talaga. Yung mga iba, 'di ba, ay anong tawag doon, yung it is made ng tanso, yung iba naman ay clay, 'di ba, yung mga pinorma-pormahan nila, wala man lang kaitsu-itsura, 'di ba, yung alam mo yun, yung basta lang may masabing masamba, hindi mo maintindihan talaga yung mga itsura, ang papangit, 'di ba? Pero ito yung mga sinasamba nila sa kapanahunan po na iyon, maging yung mga nila, yung considered na mga anting-anting, 'di ba, yung mga pampaswerte, pampaswerte sa kanilang mga sa kanilang buhay, sa kanilang mga tahanan, nandoon lahat, pati yung mga
pati yung mga, di ba nakita natin, pati yung mga, actually malaki yun apart lang yung napuntahan po natin, pero maluwang yung area po na iyon, nandun din yung mga coffin nila, kung paano inililibing nung araw, di ba yung mga tao, nandun din yung mga pinormahan na bato ng sinasamba po nila, di ba, ng mga tao. So, ang ganda-ganda lang talaga ng part po na yon. And as we are looking now, yung mga binabanggit po sa atin dito po sa First King na mga kagamitan, 'di ba, sa temple po ng God. Ibang-iba siya, Ibang-iba lang talaga siya. At ang ganda-ganda lang talaga, 'di ba, ng pagkakagawa. Kasi lahat instructed by the Lord 'Di ba yung mga kagamitan, 'di ba, sa temple, lahat ng blueprint nito ay ibinigay, 'di ba, ng Lord kay David. At ito ngayon yung ginagawa ni Solomon, at ang pagpili po ni Solomon, 'di ba, ng mga bihasang mga tao ay tunay na kagamit-gamit po ito sa paggawa sa mga kagamitan sa temple ng Lord. At sabi dito na 3 ang nakaharap sa silangan, 3 sa kanluran, 3 sa hilaga, at 3 sa timog, So from north, south, east, west, nilagyan, Sabi dito 3 pulgada ang kapal ng ipunan, at ang labi nito ay parang labi ng tasa, hugis, bulaklak at lirio. Ang ipunang tanso ay naglalaman ng 10,000 galong tubig. Nung pumunta po tayo sa Team 9, explain po sa atin ito, 'di ba, ng tour guide po natin. At yung mga ipunan po ng tubig na ito ay ginagamit nila for cleansing. Ginagamit din po nila ito, 'di ba, sa lahat ng mga activities nila doon po sa tabernacle. At maintindihan natin na kahit dito po sa paghahanda po nito ay talagang binigyang diin, 'di ba, sa atin, na nag-aaral sa ngayon ng kahalagahan po nito, especially ay may magagamit po ito, para po doon po sa kanila pong pagsamba, Sabi dito, ang mga patungan ng hugasan, gumawa pa siya ng 10 patungang tanso para sa mga hugasan. Bawat isa ay 2 metro ang haba at lapad, 1.5 metro naman ang taas. Ang mga ito ay ginawang parisukat na dingding na nakahinang sa mga balangkas. Ang bawat dingding ay may mga nakaukit na larawan ng leon, baka at kerubin. Ang mga gilid naman ng balangkas sa itaas at ibaba ng leon at baka ay may mga nakaukit na palamuting bulaklak na hugis, korona. Ang bawat patungan ay may 4 na gulong na tanso at ang eheng tanso. Sa 4 na sulok ng patungan ay may 4 na tukod na tanso na siyang patungan ng hugasan. Sa ibabaw ng mga tukod na ito ay may pabilog na balangkas para patungan ng hugasan at may taas na kalahating metro, It is information, Ito po yung mga information sa atin. Ano man po yung mga makikita po natin dito, 'di ba? At mababasa po natin dito, pinagbibigay lang alam sa atin sa pamamagitan po ng banal na kasulatan. Uulitin natin kung ano po yung mga kagamitan, 'di ba? At mga preparations na ginawa ng gumawa nito, Sabi dito, ang butas ng corona ay bilog at may 0.7 metro ang lalim. Alam mo yun, yung kahit yung mga measurement niya, 'di ba? Ipinagbigay alam sa atin, na nakikita po natin na kahit po sa area po na ito ay nagbibigay po siya
'di ba, ng yung authenticity, 'di ba, ng mga kagamitan po na ito, kasi may mga sukat siya eh. Hindi ka lang basta mag-iisip, 'di ba, ng makakatahang isip na katulad po nito, 'di ba? Pero makikita talaga lang natin ano na yung pag-prepare dito po sa mga gamit po na ito ay talagang pinaghandaan, no? Sa dito, ngunit parisukat ang ibabaw ng patungan at ito'y may dibuhong nakaukit. Ang bastidor ay nakapatong sa mga ehe ng gulong. Ang mga gulong naman ay nasa ilalim ng mga dingding. 27 pulgada ang taas ng mga gulong. At ang mga ito ay parang mga gulong ng karwahe, no? Ang mga ehe, gilid, rayos, at ang mga panggitnang bahagi ng gulong ay yaring lahat sa tanso. Ang mga tukod naman sa 4 na sulok at ang mga patungan ay isang piraso. Ang ibabaw ng patungan ay may lieg na pabilog, 9 pulgada ang taas. Dito nakasalalay ang labi ng hugasan, ang lieg, ang kanyang suporta, at ang ibabaw ng patungan ay isang piyesa lamang. At ito'y may mga disenyong kerubin, leon, baka, at mga punong palma, no? Kung titignan natin, mga kapatid, 'di ba? Parang what is the point, 'di ba, kung bakit naglaan pa sila sa mahal ng kagamitan noon sa pagsusulat sa kapanahunan po na iyon. Kailangan pang idetalye sa atin, idetalye sa scripture, kung ano po yung mga bagay po na ito, no, na mga kagamitan na ginamit, 'di ba, sa kapanahunan po na iyon, no? At ang nakikita po natin ay yung kalakihan po, 'di ba, ng pag-ibig ng Diyos, 'di ba, sa bawat isa po sa atin, na maging dito po sa mga sa mga items na makikita po natin, 'di ba, na ginawa, ay nagpapakita, 'di ba, ng katotohanan, patungkol sa mga kagamitan. Kasi parang ang hirap naman, 'di ba, na kunyari wala man lang tayong kamalay-malay, 'di ba, sa kung ano yung mga nangyayaring mga pagsamba nila, 'di ba, noong araw, no? Kumbaga, hindi ito inilihim lahat sa atin, hindi ito inilihim, 'di ba, ng Lord, na doon po sa mga preparations na ginawa, sa mga gamitan na ginamit sa temple, talagang naglaan sila, 'di ba, ng kanilang, uulit-ulitin natin ito, naglaan sila ng panahon, 'di ba, para po doon po sa preparation. Kagandahang loob ito ng Lord, 'di ba, sa bawat isa po sa atin, na kung titignan po natin, even sa mga pagsamba, meron po siyang mga requirement, meron siyang mga ipinagpauna, 'di ba, mga pictures kasi ito mga pictures ito of the coming new na na law, new na picture, 'di ba, ng kanya pong salvation, na ibibigay po sa atin. Kumbaga, yung preparation po doon po sa temple, makikita po lang talaga natin na when you are putting everything, 'di ba, especially yung mga sacrifices, that means to say na mahalaga lang talaga siya, 'di ba? Mahalaga siya sa Panginoon, kasi hindi lang siya basta nagsabi, 'di ba, na ganito ninyo ako sasambahin, kundi ang tao kasi madali siyang makalimot at mas madali, 'di ba, na turuan ang isang tao sa pamamagitan ng mga pictures, sa pamamagitan ng mga images, 'di ba, na makikita. At kung titignan natin, may mga part po dito, 'di ba, na binabanggit yung cherubim, binabanggit yung cherubim, yung leon, yung baka,
at saka yung mga punong palma. Pero itong mga cherubim, makikita po natin ito even sa Revelation, makikita lang talaga natin yun, yung mga cherubim na nagbabantay doon po sa Holy of Holies, nagbabantay doon po sa King of Kings, di ba? Nagbabantay doon po sa Diyos na makapangyarihan. So kung ganun po yung kanila pong trabaho, that means to say na yung mga bagay po na ito ay banal. Di ba? Yung mga bagay po na ito ay banal sapagkat banal po yung nagmamay-ari, di ba, sa mga ito. So upon entering, di ba, yung temple, at makikita po natin yung mga ganito pong ka-grandeur, di ba, ng mga kagamitan po doon. That speaks of the one who owns the place. Di ba? That speaks of the one na siya po yung nagplano po noon, siya yung nagbigay ng mga images, di ba, siya nagbigay ng mga design, di ba, nagpapakita lang ito doon po sa katotohanan, di ba, ng pagiging buhay, di ba, ng Diyos ng Israel. Kasi doon po sa mga pagan na mga pagan po na mga pagsamba, pagan na mga temple, nakakatakot yung mga yun, di ba? Yung, alam mo yun, yung kahit doon sa mga form, di ba, ng kanila pong pagsamba, yung inihahagis nila, di ba, yung mga bata upang ialay, sunugin, di ba, kahit doon sa area na, alam mo yun, siguro baho lang, di ba, ng kapaligiran po na pinaggagawan po nila ng mga ganong mga bagay. Pero dito sa temple po ng God, makikita po natin yung cleanliness, yung orderliness. Kasi before entering, ay kailangan mo pang maghugas. Diba? Before entering, kailangan mong linisin yung sarili mo. Before entering, kailangan malinis yung damit mo. Diba? Malinis yung katawan mo. Malinis yung kamay mo. Malinis yung paa mo. Lahat may lahat nakakakitaan po natin, 'di ba, ng kalinisan. Kasi sa expression nga, 'di ba, cleanliness is next to godliness. Kasi walang karumihan kasi sa Panginoon, no? Nakikilala po natin siya na isa siyang Diyos ng kaayusan, kalinisan, di ba? At yun po yung pinapakita niya dito po sa mga napapag-aralan po natin na mga kagamitan, no? Importante po yung tubig sa kapanahunan po na yon. So just imagine na lang na sa ganitong klase po ng environment, di ba, na napakahirap po ng tubig. Pero yung maglalaan ka ng napakarami pong mga galon ng tubig, 10,000, di ba, yung nakalagay po dito, 10,000 na galong tubig yung magkakasya dito po sa ipunan po nila ng tubig. So that means to say na talagang lahat ng mga dadalhin mo doon, lahat ng mga papasok doon ay kailangan siyang hugasan, di ba, at maging malinis, no? Sabi dito, gumawa rin siya ng 10 hugasang tanso, tig-isa sa bawat patungan, 2 metro ang luwang ng labi, at naglalaman ng bawat isa ng 800 litrong tubig. So marami din. Inilagay niya ang 5 sa gawing kaliwa at ang 5 sa gawing kanan ng templo, no? It is an order. Diba? It is really an order kasi kung maraming mga tao yung pupunta, diba? Napakahirap kayang pumila. So magkakaroon pa ng chaos. So kahit doon po sa mga paglilinis na ginagawa, nakakakitaan po natin, 'di ba, yung kaayusan, 'di ba, sa lahat ng mga meron, 'di ba, sa loob man o sa labas man, 'di ba, ng temple, no? Grabe lang mag-isip talaga yung God, grabe lang talagang mag-isip ang Diyos ng Israel. He is always concerned sa mga tao. He is always concerned sa mga sasamba. At napakalaking napakalaking factor na malaman po natin 'yon. 'Di ba, na in preparing everything, actually He doesn't need anyone eh. He doesn't need us. Kumbaga, kasi hindi naman tayo magbibigay ng completeness sa Lord eh.
Di ba? Sumamba man tayo o hindi, kumpleto siya bilang Diyos. Pero yung alam mo yung isipin niya na sa pagsamba ninyo sa akin, I prepared already everything. Maging yung meeting place, 'di ba, ay inihanda po niya para sa lahat ng mga pupunta sa lugar na 'yon upang sila po ay sumamba. Sino lang talaga ang Diyos na katulad ng Diyos na ito, no? Wala lang talaga siyang katulad. No, kakaiba lang talaga siya. Siya pa yung mag-prepare ng lahat ng 'yon, no, para sa convenience ng tao. Nakakahiya lang talaga sa Panginoon na maging kahit sa kapanahunan po na ito na hindi natin pipiliin na sambahin siya doon sa lugar na kung saan ay we agreed, 'di ba? Na gagawin po natin ito na bahay panalanginan, 'di ba, para po sa kanya. Yung mga nagsasabing I can worship Him anywhere, anytime, di ba? Totoo po yun. Pero nagbigay po ng pattern ang God that there is a place, there was a place na Kanya pong ibinigay. Yung tabernacle, yung temple, di ba? Yung mga synagogue, yung mga churches, ito po yung talagang inilaan na lugar na kung saan, 'di ba, ay sasambahin po siya, 'di ba, sa spirito at sa katotohanan, no? Kasi kung nasa loob ka lang ng bahay, you will have an altar sa loob siguro ng tahanan. Pero sa loob kasi ng tahanan, hindi siya yung hindi siya yung priority eh. 'Di ba? Napakaganda na sinet aside po ng God yung kanya pong tahanan for all the people to go, 'di ba? And to come to Him to worship. Magkaiba po talaga 'yon, no? Just imagine na lang kahit sa simpleng pagkakaunawa natin. Kunyari yung mga government agencies, inilagay na doon sa tahanan, 'di ba? Kunyari yung Prime Minister walang kineset. Wag nang maglagay ng kineset. Pwede naman 'yon, 'di ba? Wag nang maglagay ng yung sa kineset, o doon na lang sila sa bahay, sa kanya-kanya po nilang mga bahay. Do you think hindi madi-divide yung attention, 'di ba, ng kunyari yung Prime Minister? Kasi nasa loob siya ng tahanan niya, 'di ba? Unlike kung meron siyang opisina, 'di ba, doon po sa kineset, magagawa niya ng 100%, 'di ba, yung kanyang trabaho doon as Prime Minister kasi nakaset aside yun eh. Iba yung trabaho sa Knesset, iba yung trabaho doon sa loob ng bahay, no? So parang ganun din, pagdating po sa spiritual na buhay po natin. Hindi mo lang talaga po pwedeng sabihin, tanging mga unbeliever lang talaga yung nagsasabi na ganun, that I don't need a church. Hindi ko na kailangan yung church. Hindi niya lang talaga nauunawaan ang pattern ng God. Doon sa mga hindi nagpapahalaga sa mga local churches, hindi nila naiintindihan kung ano yung pattern po ng Panginoon. Wala silang talagang pagkaunawa, ano man po yung kanila pong sabihin. Kasi kung ganun lang din yung proseso, 'di ba, ng Diyos sa kapanahunan po na yon, hindi na niya kailangang magpalagay pa ng tabernacle, hindi na niya kailangang magpatayo pa ng temple, 'di ba, na nung nagkasira-sira, nung nasira po yung temple, 'di ba, ay nandiyan po na nagkaroon ng mga synagogues, 'di ba, yung mga Hudyo, at sa kapanahunan po natin, 'di ba, ng mga Gentiles, may mga churches, 'di ba, na nakalaan para po sa bahay panalanginan ng God, no? At napakaganda na makita po natin ang kahalagahan po ng local church. Kasi doon talaga si Lord talaga yung bida doon. Lahat wala nang ibang agencies, kung agencies man natin siyang tawagin, or any kind of yung mga gatherings na higit na pinangangalagaan ang God, 'di ba, at ang kanyang mga salita maliban sa mga churches, no? Maliban sa mga churches. Sabi dito, gumawa rin si Hiram ng mga kaldero, mga pala
at mga mangkok. Natapos nga niyang lahat ang mga ipinagawa sa kanya ni Haring Solomon. No? Natapos niyang lahat. Ang galing-galing lang talaga ni Hiram, no? Kaya ang description po sa kanya mahusay at matalino, no? Kasi ginawa niya yung lahat, 'di ba, ng mga sinabi po sa kanya at lahat ng mga ipinagawa po sa kanya, 'di ba, ng nitong si Haring Solomon. Ang ganda lang nito na makita na pagdating po ng panahon, 'di ba? Tayo din naman ay mga manggagawa, 'di ba, ng kingdom ng God, ano? Napakaganda rin na pagdating po ng panahon siguro masabi doon po sa book ng buhay po natin, sa book of life po natin, nababanggitin po sa isa sa mga pahina po doon na sasabihin na natapos ang lahat. Natapos natin ang lahat ng ipinagawa sa atin. Natapos nating lahat. Kapag sinabi mong natapos lahat, ibig sabihin nun, nagsimula ka, di ba? At patuloy na nagtrabaho. Nakakalungkot yung sabihin pagdating ng panahon na maganda yung beginning mo, pero hindi ka nakatapos. Kaya naman sa pag-aaral, di ba? Kapag hindi ka nakatapos, hindi yun masyadong nagbibigay, di ba, ng kagalakan sa mga magulang or sa kung sino man yung magpapaaral, 'di ba, sa atin, no? Yung mga issues nila sa Pilipinas ngayon, diploma o pag-aaral, mga istuyot na lang siguro 'yon, 'di ba? Importante mag-aral lang talaga ang bawat isa, kasi continuous yan habang buhay po yung tao ay patuloy pa rin po siyang nag-aaral, 'di ba, sa buhay na ito. Tayo, pinag-aaralan natin yung buhay na magtatagal hanggang kabilang buhay, ang buhay na ibibigay sa atin, 'di ba, ng ating Panginoon. At sabi dito, ang 2 haliging tanso ang mga kapital nito at ang mga kadenang nakapalamuti sa kapital, ang 400 hugis granada na nakapaligid ng 2 hanay sa puno ng capital. Alam mo yung mga kung gagawa ka ng mga hugis-hugis, 'di ba, na sabihin 10, no, dito sa kwarto ko ang daming ang daming hugis ng bulaklak. Siguro yung nakakwarto dito dati ay bata, no, kasi itong bahay pala na ito ay tinirhan ito ng pamilya dati, dahil nga hindi pa sila pumunta rito noon, sina lola at lola, kaya ang nakapaligid po dito, ang dami lang talaga niyang mga flower, hindi ko pa nasubukang bilangin ito, pero yung isang manggagawa, di ba, na alam mo yun, 400 hugis, binilang niya lahat yun. Ang hirap kayang bilangin yung 1 to 100. Minsan nga sa bus pa lang, di ba, pag nagbibilang tayo ng mga magti-trip, may mga instances na ilan lang yun, mga 50 plus lang yun, pero minsan nagkakamali pa tayo. Pero dito ang galing lang talaga, di ba, na alam mo yun, masasabi ng gumawa na 400 hugis granada yung aking nagawa. Di ba? 400 hugis granada. So, paano niya yun magagawa? Di ba? Paano yung kanyang gagawing technique po doon, di ba, upang maging 400 talaga at hindi 401 o 400 o 350, di ba, yung kanyang ginawa. It takes really wisdom, di ba, kaya nga matalino at mahusay itong tagagawa po nila. Syempre may mga kasama din po siya, no? Pero syempre siya po yung nagmamanage sa area po na ito, no? At ang 400 hugis granada na nakapaligid ng 2 hanay sa puno ng kapitel, ang 10 hugasan at ang kanilang mga patungan, ang tangkeng tanso at ang 12 toro na kinapapatungan niyon, ang mga kaldero, pala at mangkok. Pala at mangkok. Kasi maano natin yan, no? Mapapag-aralan natin kung saan ba ito ginagamit. Pero actually nakita na po natin yan, napag-aralan na po natin yan sa mga previous, di ba, na mga lessons po natin. Ang lahat ng nasabing kagamitan na ipinagawa ni Haring Solomon kay Hiram ay purong
tanso. Ito po yung nagpapahirap. Kung kahoy lang, madali lang talaga siyang gawin. Pero yung tanso, di ba, ay napakahirap nitong gawin. Magkakasugat-sugat ka lang talaga sa area po na ito at kailangan talaga ng skill, di ba, sa paggawa. Pero alam natin na katulad ng nabanggit po sa atin ng scripture, nagawa po ito, natapos po ito ni Hiram. Di ba, yung kanya pong project ay nagawa niya ng maayos. Ipinahulman niya ang lahat ng iyon sa kapatagan ng Jordan. Sabi niya, sa isang paggawa ang nasa pagitan ng Sukot at Saretan. So, that means to say, mga kapatid, ay napakahirap lang talaga ng maging doon po sa transportation, lahat, 'di ba, ng mga preparations na gagawin para sa paggawa po ng mga kagamitan po na ito ay lang talaga siya, nag-acquire siya ng marami pong mga sacrifices, ng marami pong mga pagod. Iba kasi kapag pinagpapagura ng isang bagay, 'di ba? Masigit mo siyang mamahalin, no? Masigit mo siyang bibigyan, 'di ba, ng pagpapahalaga. Pero makita na as we are looking now kung paano po yung mga preparations na ginagamit po noong panahon po na ito, 'di ba, sa mga kagamitan po sa templo. Makita lang talaga natin kung gaano po pinangalagaan, 'di ba, ng Lord ang sinasabi po niyang doon siya mananahan, 'di ba, yung kanyang tahanan, kung saan ay pupuntahan po siya, 'di ba, ng mga tao upang siya po ay sambahin. Mahalaga sa Lord 'yon. 'Di ba? Napakahalaga at nakikita po natin kung paano po niya ito ipinagbibigay alam, 'di ba, sa atin. Hindi na ipinatimbang ni Solomon ang mga kasangkapang tanso sapagkat napakarami ng mga iyon, napakarami ng mga iyon noon. Nagpagawa rin si Solomon ng mga gamitang ginto na nasa templo ni Yahweh. Ang altar na sunugan ng insenso, ang mesang patungan ng tinapay na handog, ang mga patungan ng ilawan sa harap ng dakong kabanal-banalan, 5 sa kanan at 5 sa kaliwa, ang mga palamuting bulaklak, ang mga ilawan at pang-ipit ng mitsa, ang mga tasang lalagyan ng langis, ang mga pamutol ng mitsa, ang mga mangkok, ang mga sisidlan ng insenso at lalagyan ng apoy, at ang mga paikutan ng mga pinto ng dakong kabanal-banalan at gayon din ng mga pinto sa dakong banal. One thing that I really admire, 'di ba, sa construction ng temple, maging doon po sa mga preparations po nila, 'di ba, sa kung saan nila ilalagay po yung mga gamit, 'di ba? Napakahalaga po noon. 'Di ba? Yung makita mo na kunyari kailangan ng putulin yung mitsa, 'di ba? Saan natin hahanapin yung pangputol, 'di ba? Napakahirap kapag hindi siya orderly, 'di ba? Maraming mga time siguro yung masasayang, magkakagulo doon sa loob ng temple kung saan hahanapin. Pero yung order, alam mo yun, sinet na yun ng Lord, 'di ba, para po sa kanila, At importante lang talaga yung orderliness din, yung orderliness din. Natapos ngang lahat ang mga ipinagawa ni Solomon para sa templo ni Yahweh. Tinipon din niya ang lahat ng ginto, pilak at kagamitang inihandog ng kanyang amang si David at itinago sa lalagyan ng kayamanan ng templo. Meron din silang lalagyan, 'di ba, ng kayamanan sa loob ng templo. Kung merong mang pinakamayaman na templo sa kapanahunan po na yon, ito pong templo ni Yahweh. Sapagkat ang dami pong mga golds doon at ang mga kagamitan ay made din, ng mga mamahalin pong mga bagay, mamahaling mga gamit. Ganyan ang pagkayari ng 10 patungang tanso, ang pagkahulma, iisang sukat at iisang hugis. Mahirap yun sa kapanahunan po na yon, pero nangyari yon, nagawa po ng maayos. Gumawa rin siya ng 10 tingnan natin.
Ayan, yun. Sorry, ano ko, 51. Natapos ng lahat ang mga ipinagawa ni Solomon para sa templo ni Yahweh. Tinipon din niya ang lahat ng mga ginto, pilak at kagamitang inihandog ng kanyang amang si David at itinago sa lalagyan ng kayamanan ng templo, no? So, doon po siguro tayo mag-i-end, mga kapatid, no? Para panibagong ano po bukas, panibagong lesson dito po sa chapter 8 ng First King. Kasi dito dinala sa templo ang kaban ng tipan, yung atin pong papag-aralan sa araw po ng bukas. So ito po ay lahat information. Uulitin natin sa atin, no, tungkol po sa kagamitan na ginawa, na ipunan po ng tubig, tapos yung mga patungan, di ba, ng mga hugasan. Pero marami po tayong nakita, di ba, na magagandang bagay, no, patungkol po sa Diyos na ito. Ang lagi ko pong tinitignan every time na may mga ganito pong mga instances, di ba, sa Bible, kung yung character ng God yung aking tinitignan, di ba, kung bakit niya kailangan ipagbigay alam pa ito, di ba, sa atin, no? Ano yung kanyang purpose? At tinitignan ko siya, di ba, as a whole, sa kung gaano po yung kagustuhan po ng God na mapaayos po yung mga worshiper, na mapaayos po yung mga tao na pupunta po, di ba, sa lugar po na yon upang siya po ay sambahin. Yung preparation, di ba, yung paghahanda. Kaya nga kahit sa atin, di ba, pagdating po sa pagpunta po natin sa tahanan po ng Lord, alam natin, di ba, na prepare na lahat ni Lord yon. Inihanda na niya lahat yon. Yung ano lang, yung willingness natin to go, yun po yung kailangan nating i-overcome. Kasi madalas may mga hadlang po diyan, 'di ba, na maaring ma-encounter po natin, no, in going or in coming sa house po ng Panginoon. Pero knowing these things na inihanda na lahat ito ng God, ang sarap lang isipin na pagpunta po natin sa lugar na yon, nakahanda na yung lahat sa atin. Wala na tayong ibang gagawin, 'di ba? Maliban sa magpuri sa Diyos na ito, magbigay ng pasasalamat, 'di ba, sa kabutihan po niya sa atin. Kaya hindi natin wini-waste lang talaga yung bawat opportunities, kasi ito yung pinakamahalaga sa buhay ng isang tao. Kasi kung accomplishment lang yung batayan ng kaligtasan, 'di ba? Maraming maraming maliligtas siguro. Kung kayamanan lang din ang basihan, 'di ba, ng kaligtasan, di magpapayaman na lang yung lahat, 'di ba, para magkaroon po sila ng kaligtasan. Kung kabaitan naman ang basihan, 'di ba, sa kaligtasan, maraming mababait, no, sa kapanahunan po natin, 'di ba, sa ngayon. Pero hindi kasi 'yun, 'di ba? Ang basihan ng kaligtasan ay yung pag-obey lang talaga, 'di ba, sa Panginoon, at pagpapahalaga doon sa kung ano po yung mahalaga, 'di ba, sa Panginoon. At ito mahalaga sa kanya, yung kanyang tahanan. So we will honor it, 'di ba? Kahit si Jesus, pinakita po niya yan sa atin pong pag-aaral sa libro po ng Matthew, na mahalaga po sa Panginoon, mahalaga sa Diyos ang bahay, tahanan niya, 'di ba? Yung kanyang bahay, yung sinasabi po ni Jesus na bahay dalanginan. So kung mahalaga po ito, 'di ba, sa Panginoon, maging yung mga kagamitan na inilagay po niya, 'di ba, sa loob ng temple or sa loob ng kanya pong tahanan, kung mahalaga sa kanya yung lahat ng mga bagay na ito, tayo na nagmamahal sa Lord, nakikita din po natin yung kahalagahan, 'di ba, ng mga bagay po na ito. Kaya nga maganda, 'di ba, na mag-reflect din po tayo, 'di ba, sa area po na ito, na kung saan ay kahit po doon po sa mga gamitan sa loob po ng iglesia, siguro kailangan din natin ng checking, 'di ba? Mag-check tayo kung may mga hindi na po siguro gumagana, 'di ba, parang mga ganon.
or yung mga kailangan na sigurong palitan, di ba? Maganda rin siguro na i-consider din po natin that everything in the Lord must be a thing, di ba, na maayos, maganda, di ba, kapakipakinabang, at may kagandahan, kasi yun po yung kanyang ipinapakita, di ba, sa atin as we are learning dito po sa First Kings chapter 7. So yun po mga kapatid ang ating pong lesson, at kung meron pong tanong si Sister May Grace, or pwede po niyang i-type, no, at i-read to po sa bawat isa.